Sa gitna ng matayog at siksik na kagubatan kung saan humahampas ang mahinang simoy sa mga puno, dahan-daang umaandar ang masining na karwaheng hila ng mga kabayo sa daang lupa. Mula sa loob nito ay narinig ang malalim na buntong hininga ni Sorayang, habang ipinapahayag niya ang matinding pagkapagod na nararamdaman niya. Sa kabilang panig ay nagtaka naman si Sandrine at nagtanong kung bakit tila naubos ng lubusan ang lakas niya, parang galing siya sa isang matinding tunggalian na buhay at kamatay sa halip na sa simpleng paglalakbay lamang at maikling pakikipag-ugnayan. Sa loob ng karwahe, kitang-kita ang pagod sa mukha ni Sorayang na may mga butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang mukha at pisngi, at nakayuko siya ng bahagya habang seryosong nagpapaliwanag. Ibinahagi niya na kung isa sa alang-alang ang kalikasan at lakas ng taong kanyang nakaharap na si Song Jiumbek, ang makapangyarihang namumuno ng Steel Blood Fortress, para sa kanya ay tila talagang dumaan siya sa isang ganap na labanan. Dagdag pa niya na sa katunayan, mas madali pa sana at mas magaan ang pakiramdam kung espada at pisikal na pakikipaglaban na lamang ang ginawa nila kaysa sa ganitong uri ng pagtutuos. Inilapit ni Ang Hua ang isang lalagyan ng tubig at inalok si Sorayang nito, habang tinatawag siya bilang young leader at sinabing may tubig siyang dala rito, at tinanggap ito ni Sorayang at nagpasalamat ng maikli. Samantala, sinabi ni Sandrine na maikli lamang naman ang kanilang usapan kaya nagtataka siya kung bakit ganoon kalaki ang epekto nito sa kanya. Humarap si Sorayang at nagpaliwanag ng mas malinaw, ibinunyag ni Sorayang kung ano talaga ang nangyari, bagamat sa paningin ng iba ay mukhang tahimik at seryosong usapan lamang ito. Sa katotohanan ay may matindi at walang humpay na tunggalian ng daloy ng chi at likas na lakas na nagaganap sa bawat sandali ng kanilang pagtitipon. Nagpakita ng pagkamangha at interes si Sandrine, habang nakatingin sa kanya at nagtatanong kung totoo nga ba ito. Sa kanyang isipan at paggunita sa bawat sandali ng kanilang pagtatagpo, malinaw na nakita at inamin ni Sorayang ang halaga ng taong iyon na si Song Jiumbek ay isang tunay at dakilang nilalang, hindi karaniwan at puno ng lalim na hindi agad nakikita ng karaniwang mata. Habang inaalala ang bawat ekspresyon at kilos ng matanda, naalala niya na kahit sa mga sandaling tumatawa ito ng malakas at masigla. O kahit sa simpleng pagtingin lamang ng diretsyo sa kanyang mga mata. O kapag tila nagbibiro lamang at nagpapalaro ng mga salita, sa likod ng lahat ng ito ay nakatago ang matalas at matinding diin na dala ng kapangyarihan nito. Walang palamuti ang mga kilos ngunit punong-puno ng puwersang umaatake at sumusubok sa kanya sa bawat pagkakataon. Sa pangyayari sa pagitan nilang dalawa, nakaupo sila ng magkaharap sa loob ng silid, kitang-kita ang pag-ikot at pag-alimpuyo ng makapal at kulay lila na daloy ng chi na bumabalot sa kanila at humahampas sa paligid. Nilinaw ni Sorayang sa kanyang sarili na hindi ito karaniwang tunggalian ng sining ng pakikipaglaban at galaw ng katawan lamang, ito ay mas malalim, mas pino, at mas nakakapagod na pakikipagsabayan ng lakas at kalooban. Naalala ni Sorayang na kinailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang kakayahan, buong lakas, at buong atensyon upang mapigilan, mapasagot, at hindi mapasakop ng matindi at walang humpay na pag-atake ng daloy ng chi mula kay Song Jiumbek, kahit walang gumalaw ng espada at sumugod ng pisikal, ang bigat at panganib ay naroon pa rin sa bawat sandali ng kanilang pakikipag-usap. Masusi niyang inisip at tinasa ang katangian ng kapangyarihang naramdaman niya mula kay Song Jiumbek. Malinaw sa kanya na ang daloy ng chi nito ay dala ng napakahabang panahon ng pamumuhay at pagsasanay, mas marami at mas mayaman sa karanasan kaysa sa kanya, at nakatayo ito sa antas na mas mataas at mas masalimuot kaysa sa kanyang sariling kakayahan. Sa sandaling iyon ay lalong lumalim ang kanyang pag-unawa sa kung gaano kapanganib ang naging labanan ng kanilang mga kalooban at lakas. Sa kanyang sariling isipan ay inamin niya na kung nagkulang siya at nabigo sa kahit kaunting bahagi ng pagtugon at pagpigil noon, hindi sana napanatili ang kanyang malinaw na pag-iisip at pasya, mas lalo pa sana siyang nahirapan at tuluyang nawala ng kontrol sa matitinding damdamin at emosyong kinikimkim niya sa loob ng mahabang panahon. Nakita niya ang tunay na kalikasan nito, puno ng matinding pagnanasa at kasakiman, at may matibay at nakababaliw na determinasyong makamit at makuha ang anumang bagay na ninanais nito, anuman ang kailangang gawin at isakripisyo upang matupad ito. Ito ang kapangyarihan ng taong nakarating na sa antas na tinatawag na Simla Celestial Robe Realm, isang antas na nagpapakita ng lubusang paghawak at pagkakaisa sa sariling lakas at kalikasan nito. Sa loob ng karwahe, nakaupo at niyukom ang mga braso sa dibdib ni Sorayang habang malinaw na sinasabi ni Sorayang sa kanyang mga kasama na sina Ang Hua at Sandrine na siya ay magpapahinga na at matutulog, at hinihiling na huwag siyang guluhin at gisingin sa anumang dahilan.
Sa paglipas ng ilang sandali, habang unti-unting na siyang natutulog, nagsimula siyang bumulong ng halos hindi na marinig, habang ang kanyang ulo ay dahan-daang yumuyuko. Sa gilid ay nagtinginan sina Anghua at Sandrine kay Sorayang, habang si Sandrine ay nakatitig kay Sorayang at napagtanto na talagang naubos ng lubusan ang lakas nito dahil sa naging usapan at pakikipagtagpo. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Anghua magduda at nagtanong siya kay Sandrine kung magiging maayos ba at ligtas siya sa kabila ng ganitong kalagayan. Kaagad na sumagot si Sandrine na parang ganoon na nga. Sa labas ng karwahe, sa kalangitan na nagkulay malalim na pula at madilim, nakabiti ng isang malaking at maningning na buwan na tila nabahiran ng dugo. Sa gitna ng katahimikan, biglang gumising si Sorayang at bahagyang napakilos sa higaan, habang napapadaing dahil sa matinding sakit at bigat na naramdaman sa kanyang ulo. Habang nagmamasid sa paligid sa loob ng karwahe, napansin niyang hindi ito gumagalaw, walang ugoy at kahit ang tunog ng paghakbang ng mga kabayo wala rin. Nagtaka siya kung bakit nakahinto ito at kung ang lahat ba ng kasama ay natutulog o nasa labas lamang. Sa gitna ng kanyang pagkalito, lubas siya at nakita niya ang isang nakapangangilabot at kakaibang anyo, tila isang puno ng nilalang na balot ng mga ugat at laman, na may maraming nakabukas na mga mata. Sa harap ng mapula at madilim na kapaligiran, sa gitna ng pagkalito ay tinawag niya ang mga pangalang nila Anghua at Sandrine sa paligid. Napansin ni Sorayang na napalitan na ang dating tanawin ng payapang gubat, ngayon ay napapaligiran siya ng nakapangangilabot at madilim na kagubatan kung saan ang bawat puno ay balot ng mga kulubot at makakapal na ugat, at may mga nakausli at nakatitig na bilog na tila mga mata sa kanilang katawan, habang ang buong paligid ay nababalot ng nakakatakot na kulay pula na liwanag at usok. Nakatayo siya sa pwesto, ngunit wala ni isa sa mga kasama niya ang makita sa paligid. Sa gitna ng pagkalito ay iniisip niya kung saan napunta silang lahat, at kung bakit naiwan siyang nag-iisa sa ganitong kakaiba at nakapanganib na lugar. Habang sumusuri sa bawat sulok ng nakapaligid na kagubatan, lalong lumalalim ang kanyang pagkabahala. Sa kanyang isipan ay sinasabi niyang hindi tama ang ginawa nila. Dapat sana ay nag-iwan sila ng kahit simpleng paalala at mensahe man lamang bago umalis. Lalo pat kitang-kita at damang-dama niya na ang buong lugar ay puno ng panganib at hindi ligtas para sa sinuman. Sa isang iglap ay nanlaki ang kanyang matalas na mata, may bigla siyang naramdaman at napagtanto sa kanyang sarili. Mayroong isang hindi nakikita ngunit matindi at mabigat na presensya at kapangyarihang nakapaligid at nakatingin sa kanya mula sa dilim. Agad na kumilos si Sorayang ng buong bilis, habang naririnig ang matitinding tunog ng paggalaw ng hangin at puwersa sa kanyang paligid. Habang humahampas ang hangin at puwersa sa paligid, mabilis na nagbabago at lumalabo ang tanawin ng kagubatan at mga puno, tila naglalaho at nagbabago ang hugis at pwesto ng lahat habang dumadaan siya sa gitna nito. Sa dulo ng mabilis na paglipad ay matagumpay siyang nakalapag sa lupa, ipinatong niya ang kanyang palad sa lupa, upang saluhin ang bigat ng katawan at mapahinto agad ang pag-usad. Pag-angat ng kanyang tingin sa paligid ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Tumulo ang butil ng pawis sa kanyang mukha ng halo-halong gulat at hindi paniniwala sa kanyang nakikita. Sa pagtingin sa kanyang mga paa at sa lupang kanyang tinatapakan, napansin niyang puno ito ng maliliit at gumagapang na uod, tila lupa ng pagkabulok. Sa gitna ng pangamba ay halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses habang tinatawag niya ang atensyon at nagtatanong kung mayroong naroon ba sa lugar, habang humahakbang ng dahan-dahan. Sa gitna ng madilim, nakita niya ang nakahandusay na katawan ni Dangpil, na nababalot din ng mga gumagapang na uod at tila walang buhay at nakahiga sa mapang itim na lupa. Agad niyang tinawag ng malakas ang pangalan nito habang tumitindi ang kanyang pagkabahala. Sa pagtingin sa mas malawak na bahagi ng lugar ay lalong lumala ang kanyang nararamdaman. Nakita niya ang mga katawan ni Anghua at Sandrine, pati, na nakahandusay at nakabalot sa mga ugat at halaman ng nakakatakot na gubat. Walang gumalaw at tila naging bahagi na ng nakamamatay na lugar na ito. Sa matinding pag-aalala ay isinigaw niya ang kanilang mga pangalan habang humahakbang palapit sa kanila, puno ng pagkabalisa sa kanyang na malaman kung mayroon pa bang buhay sa kanila. Agad na lumapit at yamakap si Sorayang sa walang buhay na katawan ni Dangpil, habang nanginginig sa takot ay tinawag niya ito ng paulit-ulit ng malakas at mariin, habang sinusubukang gisingin at suriin ang kalagayan nito. Sa kanyang tinig ay naroon ang matinding pagkalito, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari at kung bakit ganito ang kalagayan ng kanyang kasama. Mabilis siyang lumingon sa kanyang likuran, habang sa kanyang isipan ay lumitaw ang tanong na puno ng pagkabigla,
kung sino ang may kakayahan at lakas na gumawa ng ganitong kalupitan at masamang pangyayari sa kanila. Sa isang iglap ay biglang tumigil ang kanyang pag-iisip at napatigil ang kanyang galaw, sa harapan niya, sa gitna ng mapula at maalikabok na hangin at sa pagitan ng mga nakakatakot na puno, ay dahan-daang lumitaw at tumayo ang isang matangkad at matipunong lalaki, na wala ng iba kundi ang Demon Lord, na nakatitig ng diretsyo kay Sorayang. Habang nakangiti, binigkas ng Demon Lord ang kanyang tanong ng may matalas na tingin, tinanong niya kung kaya ba at makakayanan ba ni Sorayang ang lahat ng ito. Sa bigat ng tanong at presensya, napasigaw at napakilos ng malakas si Sorayang, habang mabilis na bumangon at humihingal ng mabilis, tila hirap makahinga mula sa matinding karanasan. Sa kanyang paggising at pagbawi ng diwa, napagtanto niyang nasa loob pala siya ng karwahe at hindi sa nakakatakot na gubat, agad siyang nilapitan nina Sandrine at Anghua, na parehong nagulat. Nagtanong si Sandrine nang may pagkabahala kung ayos lang ba siya at kung ano ang nangyari, habang tinatawag siya ni Anghua sa kanyang titulo bilang young leader dahil sa kanyang kakaibang kilos at paghingal. Sa gitna ng kanyang pagkalito, agad na tinanong ni Sorayang kung nasaan si Dumpil. Mahinahon at malinaw na sumagot si Sandrine na nasa labas ito at siya ang kasalukuyang nagmamaneho sa karwahe habang sila ay patuloy na naglalakbay sa daan. Habang sinusubukang pakalmayan ang kanyang sarili, inisip niya sa sarili na hindi maipaliwanag ang kanyang naging karanasan, dahil masyadong malinaw, detalyado, at damang-dama ang lahat upang maituring na karaniwang panaginip lamang, parang totoo ang bawat pangyayari, bawat pakiramdam, at bawat galaw na naranasan niya roon. Habang patuloy na umaandar ang karwahe sa gubat sa ilalim ng takip-dilim ng gabi, lalong lumalim ang kanyang pagtataka, kung bakit at paanong nandoon at nakita niya sa kanyang panaginip ang mismong figure at presensya ng Demon Lord. Lumipat ang tanawin sa maliit na pavilion, na nakatayo sa ilalim ng maulap at mapusyaw na kalangitan. Sa ilalim ng mapusyaw at maulap na kalangitan, nakatayo at nakaharap sa malayo ang Demon Lord. Sa kanyang tahimik na pag-iisip ay inaasahan niya na dapat ay nagsimula na at nagaganap na ang mga pangyayari at pagsubok na nakatakda para kay Sorayang. Naalala niya ang tunay na kalagayan at kapalaran ng lahat ng natutong gamitin ang Demonic Emperor Shi, at lalo pa ng mga nakarating na sa antas na tinatawag na World of Desire Sixth Sky. Ipinapaliwanag din na ang mga sining at pamamaraang ito ay likas na nagpapakita at naglalantad ng maraming bagay at katotohanan. Ito ay nangyayari anuman ang kagustuhan at kahandaang tanggapin ito ng gumagamit. Sa kanyang isipan na kung hindi niya malalampasan ang mga hamong ito, mas magiging mahirap at mas mabigat pa ang mga susunod na pagsubok na darating, ngunit kung matagumpay niyang malalampasan ang lahat, magkakaroon siya ng kakayahang makita at unawain ang mundo sa parehong paraan at pananaw kung paano ito nakikita at nauunawaan ng kanyang guro. Habang dahan-daw ang gumagalaw ang paa sa lupa, malinaw na idinugtong niya sa kanyang paliwanag na kahit magkaroon ng ganitong pananaw, hindi ito nangangahulugang sapat na ito upang maging katulad at maging kapantay niya. Sa matayog at nakababangga na talampas kung saan nakatayo ang isang sulok, nagsalita ang Demon Lord ng may halong kalungkutan bilang tagapagturo. Binanggit niya na mula pa sa simula ay hindi niya kailanman ninais at inaasahan na dumaan at umakyat din ang kanyang disciple sa parehong daan na tinahak niya, dahil ang kabundukang inakyat at tinahak niya ay masyadong magaspang, mapanganib, at walang kaaya-ayang bunga at kaginhawaan para sa kanya na nais itong maranasan din ng kanyang disciples. Habang tumatama ang liwanag sa gilid ng kanyang mukha, ibinahagi niya ang kanyang tapat at simpleng hangarin. Ang nais lamang niya ay makahanap at makapili si Sorayang ng ibang daan, ibang kabundukan, at ibang landas na mas angkop at mas mabuti para sa kanya. Sa paggunita ay lumitaw ang mga larawan ng mas payapa at mas simpleng pamumuhay, mga eksena ng pagtutulungan at paglalaro ng mga kasama sa pabilog na sayaw, pagkain ng sabay-sabay sa simpleng hapag, at masayang pakikasama ng mga tao sa mas payak na pamumuhay. Kaakibat nito ay ang malinaw na hiling ng Demon Lord na sana ay mapili at masumpungan ng kanyang disciple ang isang landas na mas makatao, mas ligtas, at mas puno ng kaginhawaan kumpara sa matarik at mapanganib na daang kanyang nilakbay at naranasan. Sa masusing pagtingin, ibinahagi pa niya ang kanyang panalangin na sana ay hindi maging ganoon kahirap at mapanganib ang buhay at paglalakbay ni Sorayang, kahit pa dumating ang panahon na makarating at maabot nito ang kapantay at katulad na antas at kapangyarihan na tinatamasa niya ngayon sa hinaharap. Habang nakaharap sa malawak at matarik na kabundukang nababalot ng ulap at hamog, sinabi niya ng buong katapatan,
ito lamang ang lahat ng kanyang nais at hiling para sa kinabukasan ng taong kanyang tinuruan at inalagaan. Sa pagbabalik sa kasalukuyan at sa tanawin ng gusali sa ilalim ng nagbabagang kulay ng dapit hapon, binati at binigyang pagkilala ni Gang Yachi ang matagumpay na naging resulta ng pakikipagtagpo at pakikipag-usap ni Sorayang kay Song Jiumbek, ang namumuno ng Steel Blood Fortress, at binati siya rito, ngunit sa halip na magmalaki, ipinagwalang bahala ito ni Sorayang at nagtanong naman kung mayroong anumang problema at kailangang asikasuhin dahil napansin niyang hindi maganda at tila mabigat ang anyo at kalagayan ni Gang Yachi. Sa loob ng maayos at malawak na silid, ipinaliwanag ni Gang Yachi na sinubukan muna niyang asikasuhin at ayusin ang bagay na ito ng mag-isa, ngunit sa huli ay napagtanto niyang nararapat pa rin itong ipaalam at ibahagi kay Sorayang. Agad namang nagtanong si Sorayang ng may pagtataka, upang malaman kung ano nga ba ang tinutukoy nito. Sa ang seryosong ekspresyon ni Gang Yachi, ibinabalita niya ang mahalagang pangyayari, na ang beggar sect ay nagsimula ng kumilos at gumalaw. Narinig ito ni Sorayang at agad na nagpakita ng pagkabigla at napatanong, habang inuulit ang pangalan ng sekta. Ibinahagi ni Gang Yachi ang kanyang sariling haka-haka at obserbasyon, na malamang ay napansin at nakita na ng mga kasapi at pinuno ng beggar sect ang mga kilos at gawaing kanilang ginagawa at ipinakita sa nakalipas na panahon, kaya naman ito ang naging dahilan ng kanilang pagiging alerto at pagkilos. Sa paggunita rito ay ipinaalala ang dalawang matibay na katangian ng samahang ito, napakabilis nilang kumilos at kumalap ng impormasyon, at higit pa rito, ang kanilang paraan ng pagsisiyasat at pagtuklas ay maingat, maayos, at masusi. Inamin ni Sorayang na bagamat alam niya ang nangyayari, wala siyang kakayahan at paraan upang tulungan at solusyonin ang ganitong uri ng banta at problema. Sumagot naman si Gang Yachi at sinabing ito nga rin ang dahilan kung bakit una niyang isiping huwag na itong sabihin, ngunit sa huli ay pinili pa rin niyang ibahagi ito upang magkaroon ng kaalaman at paghahanda si Sorayang. Sa tumingin ng diretso si Sorayang at sinabi niya na kahit hindi niya ito kayang lutisin ng mag-isa, alam naman niya ang isang tao at samahan na may kakayahang gawin ito para sa kanila. Nagpakita ng pagkalito si Gang Yachi at nagtanong ng naguguluhan. Itinuturo ni Sorayang ang kanyang sarili at ang samahan, ipinaliwanag niya na ang sitwasyon, bagamat ang House Sect ay matagal nang itinuturing na kaaway ng Righteous Heavenly Alliance. Mayroon silang matibay na kakampi sa panig nila, ang Heavenly Demon Divine Cult. Agad na naintindihan at nagtanong ng buong pagsiguro si Gang Yachi kung ito ba talaga ang ibig niyang sabihin, kung ang mismong makapangyarihang sekta ng mga demonyo ay handang tumulong sa kanila. Lumitaw ang larawan ni Yosong, na masayang nagpaplano sa harap ng mapa, tiniyak niya na alam na niya ang lahat ng nangyayari at ang sitwasyong kinabibilangan nila ngayon. Sinabi niya ang pambihirang kakayahan ni Yosong, na maingat niyang sinusuri, inaalala, at pinag-uugnay ang bawat maliit na detalye at pangyayari sa buong lupain at mundo, kaya naman wala silang ikababahala kung saan siya nanggagaling at ano ang kanyang magiging tugon. Habang nakaharap sa isa't isa, sinabi ni Sorayang na siya na ang makikipag-ugnayan sa taong nabanggit upang alamin kung may magagawa ito tungkol sa bagay na kanilang pinag-usapan. Sa kabila ng pagtataka at bahagyang pagkagulat sa mukha ni Gang Yachi, inamin pa rin ni Sorayang kay Gang Yachi na sana ay sinabi na ito sa kanya ng mas maaga pa. Nagsalita ng mahina at may halong pag-aalinlangan si Gang Yachi upang magpasalamat sa tulong at pag-aalok na ibinigay ni Sorayang. Agad naman ibinaling ni Sorayang ang usapan sa mas mahalagang bagay, ang mga gawain at susunod na hakbang na kailangang asikasuhin. Sa madilim na kalangitan ay nakabiti ng maliwanag at bilog na buwan sa gitna ng makakapal na ulap. Nakatayo sa paligid ng malaking mesa kung saan nakalatag ang detalyadong mapa ng mga lupain at daanan. Habang nakayuko at nakaturo ang mga kamay sa ibabaw nito, ibinahagi ni Gang Yachi sa lahat ng naroon ang kanilang tiyak na patutunguhan, ang Mudwood Forest. Ipinaliwanag niya na kahit ang mga katutubo at mamamayan mula sa mga rehiyon ng Anhui at Jiangxi ay iniiwasan at hindi lumalapit sa lugar na ito dahil sa matinding panganib, ngunit ito rin ang mismong puok kung saan nakapwesto at matatagpuan ang mga puwersa at hukbo ng Heavenly Dragon Palace. Habang nakatitig ng seryoso at may malalim na pag-aalala, ibinahagi ni Gang Yachi ang kasalukuyang kalagayan. Sa ngayon ay napakasama at napakababa ng tingin at reputasyon ng Righteous Heavenly Alliance sa paningin ng marami at sa buong lupain. Sa pagtingin at pag-unawa sa mga bunga ng ganitong kalagayan, idinugtong pa ni Gang Yachi ang kanilang magiging hakbang. Kapag naalis at napasuko at napuksa ang mga hukbong nandoon,
at kapag kumalat at umikot ang mga balita at kwento tungkol dito, magiging mas madali, mas ligtas, at mas komportable ang kalagayan nito para sa kanilang sariling mga layunin at kilos. Habang magkakasama silang nakatayo sa paligid ng mesa at nakikinig ng mabuti, ibinunyag ni Gang Yachi ang isang mahalaga pangyayari, na tila nagsimula na at nagaganap ang labanan at gyera sa pagitan ng Heavenly Dragon Palace at ng makapangyarihang angkan na tinatawag na Namgang Clan. Agad na nagpakita ng pagkabigla at pagtataka si Sorayang habang iniisip ang kilalang katayuan ng angkan. Ang Namgang Clan ay isa sa mga pangunahing bahagi at kasapi ng tinatawag na Orthodox Murm at mga lehitimong at matuwid na samahan ng mga mandirigma, kaya naman tila labag sa inaasahan na magkaroon sila ng gulo sa samahang ito. Malinaw na ipinaliwanag ni Sorayang ang sitwasyon dahil kilala na ang Righteous Heavenly Alliance na nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan sa Heavenly Dragon Palace, hindi ba't ito ay halos katumbas na ng pagiging magkakampi at magkakaugnay ng mga ito. Ipinaliwanag ni Gang Yachi ang tunay na katangian ng Righteous Heavenly Alliance, bagamat ito ay kilala bilang isang ganap na samahan at pagkakaisa, malinaw niyang binanggit na hindi ito kasing mahigpit at organisado ng istruktura. Sa halip, ito ay napakaluwag lamang ang pagkakabuo at ugnayan ng mga kasapi nito, dahil dito, napagtanto nilang tiyak na dumarami at nagaganap ang iba't ibang maliliit na alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kasapi nito mula sa panloob na bahagi. Habang nakatitig ng malalim si Sorayang, damang-dama niya ang bigat ng darating na hamon. Sa kanyang sariling isip ay kinikilala niyang hindi magiging madali ang lahat ng ito, dahil kailangan niyang maging alerto at mag-ingat sa dalawang makapangyarihang puwersa ng sabay, ang Heavenly Dragon Palace at ang Namgang Clan. Lumapit si Sorayang kay Anghua, at mahinahong nagtanong kung nais niyang manatili muna rito sa kanilang kinalalagyan upang masanay at mapraktis pa ang kanyang galing sa pagluluto habang wala sila. Agad at masiglang sumang-ayon si Anghua at tumango bilang pagsang-ayon sa utos. Nangako si Anghua kay Sorayang na sisiguraduhin niyang masasarap at masaganang pagkain ang masasalubong nila pagbalik nila mula sa paglalakbay. Masayang sumagot naman si Sorayang at ibinahagi na naiinip na siyang matikman na ito. Bumaling si Sorayang kay Sandrine at nagtanong kung ano ang magiging pasya niya, kung sasama ba siya sa kanilang paglalakbay o mas pipiliin niyang manatili at samahan na lamang si Anghua sa loob ng tahanan. Agad na sinabi ni Sandrine na hindi niya pwedeng palampasin at palagpasin ang mga pangyayari at karanasang darating, kaya't pasya niyang sumama sa paglalakbay. Gayunpaman, sa kanyang isipan ay naroon pa rin ang kaunting panghihinayang at pag-aalala para kay Anghua na maiiwan. Lumapit si Anghua at ibinahagi ang kanyang nararamdaman, na mas panatag at mas payapa ang kanyang kalooban kapag alam niyang kasama ng young leader si Sandrine, dahil kilala niya ang lakas at kakayahan nito na maging tagapagtanggol sa oras ng pangangailangan. Nagpanggap na nagtatampo si Sandrine at sinabing tila mas mahalaga at mas inaalala pa nito ang kaligtasan ni Sorayang kaysa sa kanya, kahit pamalinaw naman na mas matatag at mas malakas si Sorayang kumpara sa kanya. Agad na nagulat at nagmamadaling itama ni Anghua ang sinabi at ipinaliwanag na hindi iyon ang kanyang tunay na ibig sabihin. Lalong nilalaro ni Sandrine ang sitwasyon at pabirong sinabing tila maituturing itong tanda ng pagmamahal, dahilan upang mapahiya at mapasigaw ng matindi si Anghua sa pagtanggi habang namumula ang mukha. Agad na inamin ni Sandrine na nagbibiro lamang siya at niyakap ng mahigpit at inaliw si Anghua habang ito ay nagrereklamo pa rin sa kanyang pagiging mapagbiro. Sa pagkakataong ito ay pinutol na ni Sorayang ang masayang usapan at inutusan silang magsimula ng mag-ayos at maghanda para sa kanilang paglisan at paglalakbay. Sa ilalim ng madilim at bituin-bituin na kalangitan ng gabi, nakatayo sa gilid ng marangyang tradisyonal na gusali ang lahat. Ang matayog at nakurbadong bubong nito ay malinaw na tumatayo laban sa langit. Dito ibinigay ang utos at hudyat ng pag-alis, na nagsasabing panahon na upang umalis at ituloy ang kanilang nakatakdang paglalakbay patungo sa malayo at mapanganib na lugar. Habang dahan-daw ang humihiwalay sa gusali, makikita si Sorayang mula sa likuran, nakasuot siya ng puting kasuotan, habang nakasabit sa kanyang likuran ang mahabang balot na sandata na nakabalot ng maingat at mahigpit. Habang humihinto sandali at lumingon ng bahagya, narinig niya ang maikli ngunit seryosong pagbati mula kay Gang Yachi na naiwan. Sinabi niya ang pagbati ng swerte at tagumpay sa darating na misyon. Lumingon ng buong buhay at may matatag at mapanghamong ngiti ni Sorayang habang kasama niya sina Sandrine at si Dumpil, ipinabatid niya ang kanilang intensyon, siguradong magdudulot sila ng malaki at kapansin-pansing pangyayari at gulo sa lugar na kanilang pupuntahan.
kaya naman inutusan niya si Gong Yachi na manatili at maging handang magpakalat ng mga balita at kwento tungkol dito sa tamang panahon. Sa paglipat ng tanawin ay ipinakita ang loob ng Madwood Forest, isang madilim, masalimuot, at halos hindi mapasok na kagubatan kung saan ang mga puno ay tila mga nilalang at magkakaugnay ang mga ugat at sanga, habang ang liwanag ay halos hindi makapasok at may mga kakaibang kulay at maliliit na kumukutitap na liwanag sa paligid. Lalong lumalim ang kadiliman at nakikita ang tila mga patak at agos ng dugo na dumadaloy sa ibaba mula sa itaas. Isang tanawin ay makikita ang mga nakabalot na katawan, nakabalot ng mahigpit sa makakapal at magaspang na tel ang kulay maputi. Sa gitna ng kadiliman ay lumitaw ang mukha ng isang tao na nakatago sa ilalim ng malalim na itim na kapa at talukbong. Nakikita lamang ang kanyang matalas at malamig na mga mata at bahagi ng mukha, habang nagsasalita at nagpapahayag ng mga lihim na salita sa kakaibang titik at wika na kilala lamang sa lugar na ito. Sa mas malawak na tanawin ay makikita ang figurang ito na nakatayo ng tuwid at walang galaw sa harap ng isang malaking punong pinto na gawa sa magkakaugnay na mga ugat at katawan ng puno, ang pinakamalaki at pinakamadilim na bahagi ng gubat. Sa harap niya ay nakahilera at nakalatag ang mga nakabalot na katawan sa harapan at kasabay nito ay dumadaloy ang mga dugo nito, habang ang tunog ng pagtulo lamang ang naririnig sa katahimikan ng gubat. Ibinigay ang eksaktong kinalalagyan ng lugar na ito, sa malapit sa kabundukan ng Jing Mountain sa rehiyon ng Anhui, sa loob mismo ng nakakatakot at kilalang Madwood Forest, isang tanawing nababalot ng kulay pula at madilim na usok, baluktot na mga puno, at panganib na nakababad sa bawat sulok, kung saan dito nagpapatuloy ang mga lihim at madugong pangyayari na gaganap sa paligid. Sa pagpasok pa lamang sa hangganan ng Madwood Forest sa rehiyon ng Anhui, agad na napansin at namangha si Sandrine sa nakatatakot at kakaibang itsura ng lugar. Ang mga puno ay tila may sariling buhay, magaspang at baluktot ang hugis, at punong-puno ng mga nakausling bilog na tila mga mata sa buong katawan nito habang nababalot ng nakapangangilabot na kulay pula na liwanag ang paligid. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala na mayroon palang ganitong uri ng kagubatan sa lupain na ito, at tila hindi makapaniwala sa kakaiba at nakakatakot na anyo nito. Habang naglalakad palalo sa loob, lalong humanga at nagtaka ang grupo sa nakikita. Napakalalaki at napakakapal ng mga puno, at kahit hindi ito gawa-gawa at inayos ng tao, sadyang napakasiksik at dikit-dikit ang pagkakabuo at pagkakapilipit ng mga ugat at sanga nito sa isa't isa. Habang sumusunod sa masalimuot na daanan at umaakyat at bumababa sa mga ugat, biglang napagtanto ni Sorayang at napabulala sa kanyang sariling isipan, habang lalong tumitindi ang kanyang pagkabahala. Ito rin ang eksaktong kagubatan na nakita at naranasan niya sa nakakatakot at masyadong makatutuhanang panaginip na kanyang naging karanasan kamakailan lamang. Habang nakasunod sa likuran at paminsan-minsan ay sumisilip sa paligid, pilit na kinukumbinsi ni Sorayang ang sarili at ang iba na huwag bigyan ng labis na bigat at kahalagahan ng pangyayaring iyon. Sinasabi nito sa sarili na karaniwang panaginip lamang iyon at walang saysay, at mas mabuting huwag na lamang itong isipin at palakihin ng takot at hinala upang hindi sila mapahamak at masumpungan ng masamang pangyayari dahil lamang sa pag-aalala. Sa gitna ng paglalakbay at pag-iingat sa bawat hakbang, muling sumagi sa isipan ni Sorayang ang tanong na lalong nagpapalalim ng kanyang pagtataka, kung gayon, ano nga ba ang tunay na dahilan at layunin kung bakit narito at nakapwesto sa ganitong mapanganib at malayong lugar ang mga hukbo at puwersa ng Heavenly Dragon Palace? Sa kanyang pag-aanalisa ay naisip din niya na ibang-iba ang kakayahan at katangian ng samahang ito kumpara sa mga mandirigma at miyembro ng Sword Palace. Sa paggunita at paglalarawan sa kanilang tunay na kalikasan at kakayahan, nabunyag ang katotohanan tungkol sa mga tagasunod ng samahang ito. Hindi lamang sila mahusay at dalubhasa sa masasama at nakapipinsalang uri ng mahika at sining ng kapangyarihan, kundi mayroon din silang mga pamamaraan at kaalamang itinuturing na labag sa kaugalian at hindi karaniwan, na sadyang mapanganib at kayang magdulot ng banta kahit sa mga pinakadakilang dalubhasa at Panginoon ng kapangyarihan sa antas ng Ultimate Demon Realm. Lalong lumalalim ang pagtataka at pagkabahala sa isipan ni Sorayang, sinabi niya na nakakapagtaka at tila labag sa inaasahan kung paanong ang mga ganitong uri ng tao at puwersa ay nagkakaroon ng matinding alitan at pagtutunggali laban sa Namgang Clan. Maingat siyang humahakbang sa ibabaw ng masalimuot na pagkakabuhol ng mga ugat at matigas na lupa, habang naririnig ang mahihinang tunog ng pagtapak at paggalaw sa ilalim ng kadiliman at mapulang liwanag ng gubat. Habang iniunat ang kanyang kamay at dinama ang kapaligiran habang naglalakad,
napansin niya na talagang napakalawak at napakalalim ng sakop ng kagubatan na ito, tila walang katapusan ang pagkakalatag ng mga puno at daanan nito, na nagpapahirap sa kanilang paghahanap at pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng kanilang hinahanap. Sa gitna ng malawak at nakapangangilabot na gubat, huminto sandali si Sorayang at inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, habang nagsasabing panahon na upang matukoy at masundan ang eksaktong kinalalagyan ng mga hinahanap nilang puwersa. Sa paligid niya ay lumitaw at kumalat ang kulay pula-alo ng chi mula sa hangin habang nakatayo sa likuran at naghihintay sina Dungpil at Sandrine sa kanyang susunod na kilos. Kasabay nito ay ang nakapilipit na sanga at ugat ay mabilis na gumagalaw at nagbabago ng mabilis sa paligid. Tunog ng paggalaw ay tila humahalo sa ugong ng hangin sa pagitan ng mga puno. Habang lalong tumitindi ang daloy ng lakas, nagiging malabo at magulo ang tanawin ng gubat, ang mga hugis ng puno at ugat ay naghahalo-halo. Agad na naghanda at tumingin ng matalas sina Dungpil at Sandrine sa paligid habang nakapikit ng bahagya ang kanilang mga mata dahil sa bigat ng nararamdamang chi. Habang buong pusong ginagamit ang kanyang diwa at pandama sa paligid, napagtanto ni Sorayang na mas lumawak at mas naging masaklo ang sakop at kakayahan ng kanyang pakiramdam sa daloy ng chi sa paligid. Sa kanyang isipan ay tiyak niyang iniuugnay ang pagbabagong ito sa kapangyarihang kanyang natutuhan, ang demonic Emperor Chi, na siyang nagpapalakas at nagpapahusay sa kanyang pandama kumpara sa dati niyang kakayahan. Sa isang iglap ay lalong tumalas at kumislap ang kanyang mga mata habang nakatitig ng matindi sa isang direksyon sa loob ng gubat. Agad na tumakbo at sumugod ng mabilis si Sorayang patungo sa nakita niyang direksyon habang kasunod sina Dungpil at Sandrine, lahat sila ay tumatalon at dumadaan sa mga nakaharang na ugat at malalaking sanga, habang sinasabi ni Sorayang ang pagtukoy na naroon na sila. Habang papalapit na ang nararamdamang daloy ng lakas, napagtanto agad ni Sorayang na hindi ito ang inaasahan nilang mga puwersa ng Heavenly Dragon Palace. Ang katangian ng chi ito ay ibang-iba, sobrang malinaw, matalas, at nakakagulat na maayos at organisado ang pagkakabuo nito, na tila hindi karaniwan at nakapanghihilakbot ang antas ng kaayusan nito kumpara sa nakasanayan nila. Mabilis silang huminto at mabilis na kumilos at humanda sa pagbabantay sa ilalim ng kagubatan na tila bumabagsak ang ugat sa paligid. Naintindihan ni Sorayang ang pinagmulan ng ganitong pakiramdam, ito ay sword aura at hininga ng espada na matalas at siksik, puno ng bigat at lakas na tila handang sumabog at pumutok anumang sandali at magdulot ng matinding pinsala sa sinumang hamarang. Huminto sila sandali sa isang mas malawak na bahagi ng daanan habang nakatayo ng tuwid at alerto, malinaw na napagtanto ni Sorayang na siguradong napansin na at nabatid na ng mga naroon ang kanilang paglapit. Lalong tumitindi at lumalakas ang dami at bigat ng daloy ni Chi na papunta sa kanilang direksyon, tiyak na nagiging mapagmatsyag at naghahanda na ang mga ito sa kanilang pagdating. Biglang naririnig at nararamdaman ang mabibigat at paulit-ulit na ugong at tunog na tila mga yabag at paggalaw na papalapit mula sa kailaliman ng gubat. Biglang hamampas ang napakalakas na daloy ng hangin na yumanig sa bawat ugat at puno sa paligid, mabilis na gumalaw ang mga sanga. Nagkalat ang mga piraso ng kahoy at alikabok, at ang kulay ng paligid ay naghalo sa puti at mapula habang tila humihiwalay ang lupa at mga puno sa kanilang pwesto. Nakaharap sila sa direksyong pinagmumulan ng hampas ng lakas, nakataas ang kamay ni Sandrine sa harap ng kanyang mukha upang harangan ang malakas na ihip at alikabok, habang parehong nakatitig ng matalas at alerto ang lahat sa kabila ng lumalabong tanawin at kumukulog na ugong ng gubat. Mula sa kabilang dako, sa gitna ng magulong tanawin ng mga pilipit na puno at lumalabong hangin, narinig ang matalas at mapaghinalang tinig na nagtatanong kung sino sila at bakit nagtataglay ng nakatatakot at nakakagulat na uri ng chi ang mga ito. Sa halip na sumagot agad, itinuro ni Sorayang ang tamang asal at panuntunan ng pagharap sa kalaban, na kapag humihingi ng pagkakakilanlan ng isang tao, nararapat na ibunyag muna niya ang sariling pagkatao bago ang iba. Sabay rito ay inilabas niya ang kanyang sariling chi na kumikinang na mapula sa kanyang kamay habang itinuturo ito sa gubat at hinihikayat ang nasa loob na lumabas at huwag nang magtago sa likod ng mga puno at anino. Muli ay yumanig ng mas matindi ang paligid, naririnig ang malalakas at mabibigat na yabag at paggalaw mula sa kailaliman ng gubat, habang ang mga puno at ugat ay tila humihiwalay at gumuguho sa gilid ng daanan. Sa isang iglap ay bamuka ang daanan sa gitna ng magkakaugnay na mga puno. Habang humahampas ang matinding liwanag at daloy ng hangin mula sa kabila, nagkalat ang mga piraso ng kahoy, habang lumilitaw ang pagkakaayos ng mga figure sa gitna ng nagbabagong tanawin.
Sa harap ng masalimuot na tanawin at sa ilalim ng mapula at mabagsik na liwanag ng gubat ay lumitaw ang isang maayos at matatag na hanay ng mga mandirigma. Nakasuot sila ng pare-parehong kasuotan at may matalas na tindig. Sa gitna at pinakaunang bahagi ay nakatayo ng tuwid at puno ng awtoridad ang kanilang pinuno. Nakakuyom ang mga kamao at puno ng seryosong hangarin ang kanyang mukha habang nakaharap sa mga dumating. Nang makita ng malinaw ang mukha at anyo ng pinuno, hindi mapigilan ni Sorayang ang pagkamangha sa kanyang sariling isipan. Hindi niya inaasahang makita at matagpuan ang taong ito sa ganitong lugar at ganitong pagkakataon. Habang nakatitig ng mabuti ay inaalala niya ang panahong lumipas at sinukat sa kanyang isipan. Tila 4 o hindi, 5 taon na ang nakalilipas mula noong huli silang nagkita at nagkaroon ng ugnayan. Lalong lumino ang mukha ng pinuno at naramdaman ni Sorayang ang buong bigat at kahalagahan ng kanyang presensya. Ito ay walang iba kundi si Namgangdan, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng patriarch ng kilalang at isa sa 5 dakilang angkan na Namgang clan. Sa isang maikling pagbabalik tanaw sa nakaraan, makikita si Namgangdan sa mas maayos at formal na silid. Nakatayo ng maayos at gumagawa ng formal na kilos ng paggalang, habang maayos ngunit matatag niyang sinasabi sa isang kinakausap na pinuno ng samahan na ikinalulungkot niya ngunit hindi niya matutupad at masusunod ang iminungkahing plano at utos na ibinigay sa kanya noon pa man. Tumalikod si Namgangdan habang dahan-dahang lumalayo, tinawag siya ni Dam Seong, at binigkas ang kanyang pamagat at pangalan bilang pagkilala at pagpapolem, habang sumagot naman si Namgangdan ng maikling polem nang hindi na lumingon pa. Makikita ang mukha ni Dam Seong at nanginginig na katawan, habang mahinahong ipinapahid ang kanyang bibig at nakatitig sa paglayo ni Namgangdan. Malinaw na nakikita rito ang paggalang at pagkilala sa kanya bilang Sword Supreme Namgangdan, ang pinuno ng Namgang clan noong mga panahong iyon, isang taong naiiba sa karamihan ng mga pinuno ng 10 great sects at 5 great clans, habang marami sa kanila ay nadala at nalinlang ng matatalim at mapanlinlang na salita ni Dam Seong. Si Namgangdan lamang ang nanatiling matatag at hindi sumunod sa mga ito. Sa ilalim ng maliwanag na buwan sa gabing iyon, nakatayo sa matayog na bubong ng malaking gusali ang isang figure habang nakatingin sa ibaba kung saan naroon si Namgangdan. Ang kilalang katangian ni Namgangdan ay likas na mahinahon, mabait, at may malalim na pag-unawa sa tamang asal at prinsipyo ng moralidad at dangal, na siyang nagpapanatili sa kanya na hindi madaling mabili at malinlang. Sa pagtingin niya kay Namgangdan, damang-dama at inamin niya sa kanyang sarili na kahanga-hangang talaga ang katatagan at ugaling ipinakita ni Namgangdan noon pa man. Bumalik ang tanawin sa kasalukuyan sa loob ng madilim at mapula kulayang Madwood Forest, kung saan magkaharap na ang dalawang panig. Malinaw na binanggit ni Sorayang ang kilalang katayuan ng kaharap, bilang pinuno ng Namgang clan at kilalang Sword Supreme, habang ang mga disciples ng angkan ay humawak ng mahigpit sa kanilang mga espada at nagtanong si Namgangdan ng matalas kung sino sila at ano ang kanilang pakay. Walang pag-aalinlangang ipinahayag ni Sorayang ang kanyang pinagmulan, siya ay kabilang sa Divine Cult. Agad na nagpakita ng matinding pagkabigla si Namgangdan sa narinig na pangalan ng samahan. Mas lalong nilinaw ni Sorayang ang kanyang pagkakakilanlan, siya si Sorayang, ang young leader ng makapangyarihang samahang tinatawag na Heavenly Demon Divine Cult. Sa sandaling narinig ang buong pangalan ng samahan ay lalong lumalim ang pagkabigla at paghinala sa mukha ni Namgangdan, habang ang mga disciples sa likuran niya ay halos sumugod na sa galit dahil sa kilalang reputasyon ng samahan bilang demonic cult sa paningin ng mga lehitimong pangkat. Agad na sumigaw at inutusan ni Namgangdan ang kanyang mga disciples na huminto at huwag gumalaw upang hindi lumala ang sitwasyon. Sumunod agad ang mga disciples sa utos at dahan-dahan at maingat na ibinalik at itinago nila ang kanilang mga espada sa kanilang mga lalagyan, bagamat nananatili pa rin silang alerto at handa sa anumang maaaring mangyari sa pagitan ng dalawang magkaibang panig. Sa kabila ng naunang utos na ibaba ang mga sandata, muling sumigaw ng mariin Namgangdan, at iniutos sa kanyang mga disciples na manatiling handa at maging laging nakahandang humugot ng espada anumang oras. Agad na sumunod ang mga disciples ng Namgang clan, nagsama-sama sila sa maayos at masikip na pormasayon, mahigpit ang hawak sa mga puluhan ng kanilang mga sandata habang nakatitig ng matalas at nakapusod sa mga bagong dating. Sa kabilang panig, tahimik lamang na nakatitig si Sorayang, walang pagkagambala, walang galit na ipinakita, at sa kanyang mukha ay makikita lamang ang pag-unawa at masusing pagmasid sa nangyayari sa paligid.
Sa gitna ng mapula na kapaligiran ng gubat, binasag ni Sorayang ang katahimikan at tinanong ng mahinahon ngunit direkta kung ano ang dahilan kung bakit agad na iniutos ni Namgangdan ang paghahanda sa sandata matapos lamang itong ipababa. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Namgangdan na hindi pa siya ganap na nakatitiyak sa tunay na pagkakakilanlan ni Sorayang, at higit sa lahat, dahil sa nakatatakot at mapanganib na uri ng chi na ibinubuga nito, hindi sila makapagpapabaya at makapagpapababa ng kanilang pag-iingat kahit sandali. Pagkatapos ipaliwanag ang kanyang paninindigan, gumawa si Namgangdan ng formal at maayos na kilos ng pagbati at paggalang, pinagdikit ang mga kamay sa harap ng dibdib, habang ipinapahayag ang kanyang pag-asa na sana ay maunawaan at matanggap ni Sorayang ang kanyang pag-iingat sa sitwasyon. Sa likuran ni Sorayang, laking gulat at pagkamangha sina Dumpil at Sandrine sa kanilang nakita. Sa kanilang isipan ay napagtanto nila na talagang pambihira at kapuri-puri ang ginagawa ni Namgangdan ng isang dakilang angkan, kusang nagpapakita ng formal na paggalang at pagbati sa young leader ng samahang itinuturing nilang kaaway at labag sa kanilang paniniwala. Bahagyang napangiti si Sorayang at pagkilala sa kilos at ugali ni Namgangdan. Napagtanto ni Sorayang sa kanyang sarili na tila hindi nagbago ang ugali at katangian ng taong ito mula noong una niyang nakilala. Bilang ganti, gumawa rin siya ng katulad na kilos ng paggalang, humingi ng paumanhin sa kanyang naging tono at pananalita kanina, at muling malinaw at maayos na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Sorayang, ang young leader ng Heavenly Demon Divine Cult. Malinaw na ipinakilala ni Namgangdan ang kanyang sarili bilang pinuno ng Namgang Clan. Sumagot naman si Sorayang na narinig nga niyang naririto ang mga mandirigma ng angkan, ngunit hindi niya inaasahan na pati ang mismong patriarka ay kasama at naririto rin sa ganitong malayo at nakakatakot na lugar. Sumang-ayon si Namgangdan sa sinabi nito at ibinahagi na siya rin ay hindi nag-akalang darating at makikita rito ang mismong young leader ng samahan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sinasabi at binanggit ang kilalang katotohanan. Mahigit 30 taon na ang nakalilipas mula noong huling beses na nakita at nakapasok ang mga kasapi ng Divine Cult sa malawak na lupain ng Zhongyuan, at tila matagal na silang hindi nagpapakita sa mga kilalang lugar ng pakikipaglaban at kapangyarihan. Mahinahong sumagot si Sorayang at nilinaw na sa pagkakataong ito ay hindi malaking hukbo ang kanilang narito, siya lamang at ilang kasama ang dumating. Sa kanyang isipan ay napagtanto niya ang isang magandang bagay. Sa halip na tawagin silang mapanghamon at nakapanghihinayang na pangalang demonic cult na karaniwang ginagamit ng mga taga-tradisyonal na samahan, ginamit ni Namgangdan ang tamang at opisyal na pangalang divine cult, isang malinaw na palatandaan na alam nito kung paano magbigay ng tamang paggalang sa kausap at sa kanilang samahan. Nakatayo ng tuwid at tapat si Sorayang sa harap ni Namgangdan, binuksan niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagiging hayagan. Inamin niya na sa simula pa lamang ay nakapagpasya na siyang makipaglaban sa buong angkan ng Namgang sakaling magkaroon ng hidwaan at tunggalian sa pagitan nila. Gayunpaman, idinugtong niya na nakita at naramdaman niyang iginagalang sila ni Namgangdan sa halip na ituring lamang na masasamang kalaban, kaya't sa kanyang bahagi ay nais niyang iwasan ang anumang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo at walang kabuluhang labanan. Seryoso at matalas ang tingin ni Namgangdan habang tumutugon. Kinilala niya ang katotohanang halos walang sinuman sa buong daigdig ng mga mandirigma ang kusang pipiliing makipaglaban sa mga dalubhasa at mandirigma ng Heavenly Demon Divine Cult, dahil sa kilalang lakas at kapangyarihan nito, ngunit sa kanyang pananalita ay may nakatagong babala at karugtong na hindi pa niya nabibigkas. Sa pagtutuloy ng usapan ay malinaw na ipinaliwanag ni Namgangdan ang tunay na kalagayan, na sa sandaling magsalungat at magkabunggo ang kanilang mga layunin at hangarin, wala na silang ibang mapagpipilian kundi harapin ang isa't isa bilang magkalaban, tahimik ngunit matatag na sumang-ayon si Sorayang dito. Sa gilid ay masusing inobserbahan ni Dumpil ang kilos at asal ni Namgangdan, sa kanyang sariling isipan ay napagtanto niya na bagamat tiyak na nagulat pinuno ng angkan sa ganitong hindi inaasahang tagpo, mahusay nitong napigilan at hindi ipinakita ang gulat at kahinaan. Bukod pa rito, malinaw na inilatag nito ang kanilang mga posisyon at hangganan sa pamamagitan ng pagbanggit ng posibleng tunggalian sa hinaharap, dahil dito ay napagtanto ni Dumpil na sa kabila ng mga lumang paniniwala at paghahati sa lipunan ng mga mandirigma, mayroon pa ring mga mararangal at mabubuting tao sa hanay ng mga tinatawag na lehitimong at tradisyonal na samahan. Pagkatapos ng mga paunang pag-uusap ay ibinahagi ni Namgangdan ang dahilan ng kanilang pagpasok at paghahanap sa gubat. Nandyan sila upang hanapin at itaboy ang isang tiyak na pangkat at puwersa sa lugar na ito,
agad na idinugtong ni Sorayang ang kanyang hinuha at pagkilala na walang iba kundi ang mga puwersa ng Heavenly Dragon Palace ang kanilang hinahanap at tinutugis. Laking gulat ni Namgangdan at hindi napigil ang magtanong kung paano nalaman at napagtanto ito ni Sorayang. Sa sagot ay ipinakita ni Sorayang na malinaw ang kanilang kalagayan, tila pareho ang kanilang mga direksyon at layunin, at ang mga sandata at pagsisikap ng dalawang panig ay nakatutok sa iisang kalaban at lugar. Nagtanong si Namgangdan tungkol sa mas malalim na dahilan at ugnayan, kung ano nga ba ang pakay at ugnayan ng samahan ni Sorayang sa Heavenly Dragon Palace. Bilang ganti ay ibinalik ni Sorayang ang tanong at ipinaliwanag ang mas malawak na kalagayan ng mga samahan. Maliban sa Ice Palace, ang Righteous Heavenly Alliance ay nakipagkasundo at nakipag-ugnayan sa iba pang 3 dakilang palasyo, kaya't nagtanong siya kung bakit at paanong ang Namgang Clan ay kasalukuyang nakatayo at sumasalungat sa mga ito. Ipinaliwanag ni Namgangdan na mahaba at masalimuot ang kwento at dahilan nito. Ibinahagi niya na bagamat may matinding pagtutol at galit siya sa mga kasalukuyang nasa kapangyarihan at namumuno sa mga samahan, nananatili pa rin siyang tapat at naglalakbay sa tinatawag na lihay timo at tamang landas ayon sa mga nakasanayang pamantayan. Gayunpaman, inamin din niya na nag-aalinlangan siyang ibahagi ito ng padalos-dalos at walang pag-iingat dahil alam niyang magkakaiba at hindi magkatugma ang mga prinsipyo at paniniwala ng kanilang samahan kumpara sa mga prinsipyo ng Divine Cult. Matapos marinig ang paliwanag at pag-iingat ni Namgangdan ay ipinakita ni Sorayang ang kanyang paggalang at pagtanggap, maikli ngunit malinaw na sinabi niyang lubos niyang nauunawaan ang mga dahilan at alalahanin ni Namgangdan. Inakala ni Namgangdan na marahil ay ganoon din ang dahilan kung bakit nag-aalinlangan at nag-iingat din si Sorayang na magbahagi ng mga bagay, ngunit matatag at hayagan itong tinutulan. Sinabi ni Sorayang na hindi iyon ang dahilan, dahil wala naman siyang tinatago at itinatanggi sa sinuman, kaya't ibinalik ni Namgangdan ang tanong at nagtanong kung gayon ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit nag-aalinlangan at nag-iingat si Sorayang. Natayo ng matatag at may matalas na tingin si Sorayang habang malinaw na ipinaliwanag ang kanyang posisyon. Ang mga kasapi at puwersa ng Heavenly Dragon Palace ay kabilang sa mga kalabang kailangan niyang harapin sa darating na panahon, kaya narito siya upang gawin ang tungkuling iyon. Tumingin ng seryoso si Namgangdan at nagtanong kung hindi ba katulad din ito ng kanilang kalagayan, na sa huli ay magkakaharap din sila ng isa't isa bilang magkalaban. Ngunit agad na nilinaw ni Sorayang ang malaking pagkakaiba. Kapag napuksa at nag-api niya ang Heavenly Dragon Palace, doon lamang magtatapos ang usapin at hidwaan. Ipinaliwanag ni Sorayang ang mas malawak na kahihinatnan, iba ang sitwasyon kapag ang Namgang Clan ang kasangkot. Kapag napilitan siyang makipaglaban sa samahan ng Namgangdan, tiyak na sumusunod dito ang malawakang digmaan na hindi lamang sa pagitan ng dalawang panig kundi aabot sa buong lipunan ng mga mandirigma. Tinitiyak ni Sorayang ang kanyang paninindigan, hindi niya itinatanggi na maaaring dumating ang araw na magkaroon ng malawakang tunggalian sa pagitan ng mga panig, ngunit malinaw niyang sinabi na hindi pa ito ang tamang panahon. Higit sa lahat, ayaw niyang maging siya ang simula at mitya na magpapasimula ng nasabing madugong pangyayari sa kasalukuyan pa lamang. Matapos marinig ang mga salitang iyon, nanatiling nakatitig lamang si Namgangdan, mabigat ang kanyang mukha, puno ng pagsusuri sa katapatan at pag-iingat na ipinakita ni Sorayang. Sa huli ay ipinahayag ni Namgangdan ang kanyang paggalang sa kagustuhan at paninindigan ni Sorayang, sa harap ng masalimuot na daanan at nakapilipit na mga puno ng Madwood Forest. Napagkasunduan nilang pinakamainam na dito na lamang sila maghiwalay ng landas at humiwalay sa isa't isa ng walang karagdagang gulo. Tumalikod na si Sorayang habang kasama ni Nayo Sandrine at Dumpil ay dahan-daang lumalayo at patuloy sa kanilang paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng gubat, habang naiwan sa likuran ng hanay ng Namgang Clan at ang kanilang mga mata na nakamasid pa rin sa kanilang paglayo. Habang nakatayo sa gilid ay nagtanong ang anak na babae ni Namgangdan, nag-aalinlangan siya kung tama at nararapat lamang na hayaan silang umalis ng ganito kadali. Maikli ngunit malinaw na sumagot si Namgangdan na ito ay isang lugar na bukas at marami ang nakapaligid, kaya't hindi nararapat magsimula ng gulo dito. Muling inulit at ipinahayag ng kanyang anak na babae ang kanyang pag-aalinlangan na nararamdaman nito. Tinanong niya kung tama at nararapat lamang na palayain at hayaang umalis ang mga kasapi ng Heavenly Demon Divine Cult nang walang anumang pagpigil. Bilang sagot ay buong hayagan at seryosong ibinahagi ni Namgangdan ang mabigat at mahirap katanggap-tanggapin na katotohanan.
walang mabuting maidudulot at walang tagumpay na inaasahan kung susubukan nilang makipaglaban gamit lamang ang lakas at mga tauhang kasama nila sa kasalukuyan. Higit pa rito, inamin niya ng may pag-iingat at pagkilala sa lakas ni Sorayang na kahit isama pa at idagdag ang mga kilalang at makapangyarihang espesyal na pangkat ng angkan, ang Flash and Shadow Unit at ang Thunder King Sword Squad, at kahit pagsamahin pa ang kanilang sariling kakayahan at lakas, hindi pa rin siya makasiguro na mapagtatagumpayan at matatalo nila si Sorayang at ang kanyang mga kasama. Nanlaki ang mga mata at halos hindi makapaniwala ang anak na babae ni Namgangdan habang nagsasalita, na tila imposible sa kanya na ang lakas at banta ay nagmumula lamang sa 3 tao na kanilang nakaharap, dahil sa kanyang pananaw ay napakaliit ng bilang nito kumpara sa naramdamang bigat at kapangyarihan. Seryoso at puno ng pagkilala sa kakayahan ng pananalita ni Namgangdan habang tinatama ang maling akala ng kanyang anak, ipinaliwanag niyang hindi mahalaga ang dami ngunit ang kalidad ng lakas. Ang 3 taong iyon ay hindi karaniwang mga mandirigma, dahil ang kanilang pinagsama-samang kakayahan ay katumbas at sapat na pantay sa lakas ng 300 at kahit 3,000 karaniwang mandirigma kapag pinagsama-sama. Sa kanyang sariling isipan ay lalong namangha at napahanga si Namgangdan habang sinusuri ang tunay na antas ng kapangyarihan ng young leader. Napakabata pa nito ngunit nakamit na niya ang antas na lampas pa sa karaniwang transformation realm, at malinaw na nasa ultimate demon realm na ito, at higit pa rito, napagtanto niyang hindi lamang ito hanggang sa antas na iyon, dahil ang kakayahan nito ay katumbas at kayang makipagsabayan sa pinakadakilang 10 dalubhasa at Panginoon ng pakikipaglaban sa buong daigdig. Habang nakatayo sa likuran at pinagmamasdan ang paglayo ng 3 figure sa masalimuot na daanan ng gubat, lalong namangha si Namgangdan sa kanyang sariling isipan, bagamat nakatatakot ang antas ng lakas nito. Ang mas nakakagulat at kapansin-pansin pa ay ang pag-uugali ni Sorayang, bilang tagapagmana at susunod na pinuno ng makapangyarihang samahan na Heavenly Demon Divine Cult. Napagtanto niya na ang pagdating nito ay tiyak na magdadala ng malaking pagbabago at magdulot ng malawakang kaguluhan sa buong rehiyon ng Zhongyuan. Lumipat ang tanawin sa ibang lugar na biglang yumanig ng malakas ang paligid at narinig ang matutulis at mabibigat na ugong mula sa mga puno at lupa. Sa sunod na iglap ay muling naramdaman ang matinding pagtabas at paghampas na dumaan sa mga puno, habang ang mga linya ng paggalaw ay nagpapakita ng direksyon at lakas ng biglaang pagsalakay na nanggagaling sa kailaliman ng gubat. Isa sa mga mandirigma ng Namgang clan ay biglang natamaan at napahinto sa pagtakbo, napabuntong hininga ng sakit habang nakakapit ng mahigpit sa kanyang tagiliran kung saan tumama ang hampas. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang kakaiba at nakakatakot na figure, magaspang ang balat, matatalim ang ngipin, at puno ng paghamon ang tindig. Habang nagsasalita ito ng may pangungutya, sinabi nitong tila iyon lamang ang kayang gawin ng mga ito, at ibinuhos ang pangungutya sa kilalang pangalan ng Namgang clan na sinasabing pinakamahusay at pinakadakilang angkan ng mga humahawak ng espada sa buong lupain, habang nakahanda sa muling pag-atake. Sa narinig na pangungutya ay lalong nag-alab ang matinding galit at pagkasuklam sa mukha ng nasugatang mandirigma, nanlaki ang kanyang mga mata, namumula ang mukha sa galit, at halos hindi makapaniwala sa paghamon ng kalaban, habang nanginginig sa dami ng damdamin at pagnanais na gantihan ang insultong natanggap ng kanyang angkan, biglang sumugod ang mandirigma ng Namgang clan habang humahampas ng matalas at nagniningning na asul na liwanag na chi mula sa kanyang espada. Sa kanyang pagsugod ay kasabay ang matalas na sigaw na nagpapatahimik sa kalaban. Mabilis na dumaan disciple sa kiliran ng nilalang at matagumpay niyang nasugatan ang balikat ng nilalang. Kasabay nito ay ang pagtalsik ng dugo at mga piraso ng laman. Malakas na damapo ang paa ng disciple sa lupa, nagdulot ito ng pagguho ng maliliit na bato at pagkalat ng alikabok sa paligid habang nananatili siyang nakatayo at matatag sa kanyang pwesto matapos ang mabilis na atake. Sa di kalayuan ay nakatayo ang nilalang na tinamaan, habang sa likuran nito ay nakatayo rin ang disciple na humihingal ng malalim at mabigat, senyales ng pagod at puwersang inilabas. Malaki at malalim ang sugat sa balikat ng nilalang, ngunit tila hindi ito natitinag at nababawasan ng lakas kahit kaunti. Habang dahan-daw ang gumagalaw at tila walang nararamdamang sakit, muling nagsalita ang nilalang na may halong paghanga ngunit pangungutya. Kinilala nito na talagang mahusay at may kasanayan ang mga disciples ng Namgang clan. Idinugtong pa nito ang narinig na balita tungkol sa pagiging mahinahon at malambot na ugali ni Namgangdan. Ngunit sinabing tila mahusay pa rin itong pinalaki at sinanay ng maayos ang kanyang mga disciples.
Lalong umapaw ang galit at pagkainis ng disciple sa mga salitang binitiwan, mahigpit na hawak ang hawakan ng espada at nakahanda ulit na sumugod, habang sumisigaw sa galit at sinabing kapangahasang magsalita pa ang nilalang. Sa sandaling iyon ay nakita ang nakakagulat at nakapangangilabot na pagkilos sa bahaging tinamaan, ang mga laman at ugat ay gumalaw at naghalinhina ng kusa at mabilis, habang ito ay dahan-dahan at tuluyang sumasara at nagpapagaling sa sarili. Sa kanyang isipan ay laking gulat at hindi makapaniwala ang disciple sa nakita, nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig sa takot at pagkabigla, at tumulo ang pawis sa kanyang mukha, habang tanong sa sarili kung paano ito posible at paano nagagawa ng nilalang na ito ang mabilis na paggaling kahit sa gitna ng matinding labanan. Habang ang mga mata ay nagniningning ng mapula at nagniningas ang apoy sa paligid ng katawan nito, muling humarap at naghanda ang nilalang sa paglusob habang tumatawa ng nakakakilabot, matigas at puno ng paghihiganti ang kanyang banta, nagagawin niyang pataba at abono sa mga puno at halaman ng Madwood Forest ang katawan ng disciple.